What's up? What's up? Yeah, it's me again, Papa Rich TV on the road. The Potable Rider on the road. Potable daw. Oh. Woo. So sana hindi traffic kasi dito pa lang minsan traffic na. Dahil nga dyan sa ginagawang kalsada dyan sa may gasolinahan sa tawag dito, clean fuel, no? Diyan ang nagsisimulang nag-i-stack yung daloy ng mga sasakyan. So masyadong slowly ang moving, di ba? Movement ng mga sasakyan kasi nga ginagawa. So syempre isa yun sa magandang nangyari tong taon na to na ginawa yan. Kasi talaga yung daan dyan is medyo matagtag na, makaldag na, no? So parang hindi na magandang daanan. At saka isa pa parang malakas na makasira ng mga bearing ng mga sasakyan. Hindi lang ng mga motor, no? Pati mga four wheels. Kuya, paraan. Huwag na akong EP10. So ito na yun. So start na siyang bagal ng daloy, no? So record natin to kung bakit ganito ang daloy ng movement dito sa skipper area. So yun, mapafind out natin yan at the end of this traffic situation. So actually dalawang part tong ginagawa na to. Isa dito sa may clean fuel, pangalawa naman dun is sa may Cagayan Street, no? So isa yon doon sa ginagawang daan. So ang nangyari kasi doon is yung kalsada parang labas na yung mga bato, hindi na pantay, kumbaga makaldag na siya, no? Bitaw na yung mga graba, kaya pag dumaan ka rin parang gumaganon ka, no? So ang sakit sa balls. Saka isa yun sa malakas makasira ng mga bearings, no? Especially sa mga motor. Speaking of motors, no? So siguro one day sisingit natin yung pagpapalit ng langis ng ating shock. So parang nararamdaman ko is hindi na maganda yung bounce niya. Parang matigas na yung bounce. So siguro that is the right time para palitan na siya kasi ilang taon na nga naman since na nakuha ko to noong 2019. After na makuha to ng first owner sa klasa, hindi pa to napalitan ng langis sa kanyang telescopic fork. So yun, medyo nararamdaman ko na medyo makunat na yung bounce. So siguro yun kailangan ng palitan, no? So ang plano ko hindi langis, langis pa rin, pero ang ilalagay ko is APF, hindi talaga yung ordinary oil. APF ang gusto kong ilagay para maganda yung bounce, or either hydraulic oil. So pag hydraulic oil parang mas maganda, no? Hindi kayo matigas yun. Tapos may nakita akong videos na sinare ng tropa. Shoutout kay Michael Balitausan, siya yung nag-share sa akin noon, nag-post tag ng video na yun. Mga technique kung paano pababain yung mga telescopic. So paliitin yung play. So may pinakita siyang technique, no? Instead na putulan mo, lagyan mo ng parang spacer or either magdagdag ka ng spring. So ang ginamit ng spring is yung sa clutch spring. Saktong-sakto sa pinaka sa loob, yung pinaka parang stick niya sa loob ng telescopic. Saktong-sakto ron, no? So kung ano yung bounce na gusto mo, so yun, halimbawa kung isa lang ang gusto mo, saktong-sakto lang, yun, magdadagdag ka lang ng isa. So ayan, matraffic na yan dito, no? So itong ginagawa ng gobyerno na to sa ating community is pabor naman to sa atin, no? Kasi nga nagkakaroon tayo ng development at ika nga gumaganda yung daanan natin, no? So ang sumisira lang naman din kasi dito is yung katulad niyan, since government na rin ang gumawa nito, sumisira din dito is yung kanilang tawag dito, budgeting situation, do? So parang tinatabangan nila yung timpla or sinasubstandard nila yung
ginagamit na materyales. So kaya ang nagiging quality ng trabaho or ng product is humihina. Parang sa semento, imbis na tatapangan yung semento, tatabangan. So ang nangyayari kapag umulan na malakas, nag-uuka-uka yung mga semento, lumalabas yung graba. So syempre, pag gano'n na nangyari, ibig sabihin talagang tinipid ang semento or either tinabangan yung semento, no? Pero kung tatapangan yan at susundin yung tamang timpla, well, siguro taon ang bibilangin or dekada ang bibilangin, hindi yan magkakaroon ng ganyan, di ba? Ay, nako talaga. Anyway, wala na tayong pakialam doon. Bahala na sila, di ba? Nabanggit ko lang. So, andito na tayo sa ating old hometown. Shoutout mga tiga Barreto, mga tropa natin dyan sa Barreto, mga kilala natin dyan sa Barreto. Minsan may mga loko-loko din driver kamo. Talagang ayaw din magbigay kahit na alam nilang hindi naman sila kakasya, motor lang ang uubra, iipitin pa nila yung motor. Parang hindi uso sa kanila yung giveaway. Parang wala sa kanila yung word ng giveaway. Ay, nako. Yes. Yun, no? So, itong aking handle switch, naglolo ko na yung aking button switch ng horn, yung busina. Minsan nawawala, parang nagbiblink lang yung aking MDL. So, parang nagbabadya na siyang magretiro. So, may nakita na kasi akong pamalit sa kanya soon, yung domino switch na umiilaw, no? Nagpapableng-bleng sa gabi, no? Yung may mga liwanag sa gabi. So parang nagagandahan ako ron na may ilaw. Maganda rin tignan, lalo na sa gabi, maganda tignan yun kasi umiilaw yung handle switch mo. So soon, di ba? Ilalagay natin yun. Nasa ating nasa ating cart na. So one of these days, di ba? We will put that switch. Yun, tropa si Maeng. Shout out. Ang cute ng motor na yun, no? Yung mga sinaunang scooter. So, yan yung mga hindi man na scooter nung araw eh. Ang bagsakan niyang scooter na yan nung kaputukan niya sa Nueva Ecija. Makakabili ka niyan nung araw pag yung mga smuggling kasi yan, makakabili ka niyan mga nasa 50k. Pero alam ko walang papel yan eh. Yung mga ganun, di ba? Pag yung, yung paggaling sa barko, smuggling. Woo! Kung ano-ano na naman pinagsasabi ko, no? Alright, guys. Hanggang dito na lang tayo ulit, no? See you next ride. Kita-kits tayo next ride. So siguro makakapag giveaway na tayo ng ating sticker noon, yung ating bagong sticker na Paparix TV. So abangan yan soon. Kita-kits tayo sa daan. Have a nice day. Paparix TV, peace up. Ride safe everyone.